Bali sir, i-discuss ko po muna siguro yung consent form po na in-attach ko din po sa email po. Bali, introduce ko lang po yung sa project po. By the way, ako po si Dayan Garino po, isa po ko sa research associates po ng project. Bali, itong research project po na ito is titled Market Assessment and Development of Rabbit Value-Added Products po in Selected Areas of Luzon. So ito pong project na ito is implemented po ng UPLB, yung Institute of Animal Science po. But this is funded po by Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. So ang nakapangalan po dito sa consent form ay si Ma'am Christy Bueno. Siya po yung principal, yung project leader po namin, and she's an associate professor din po in UPLB po. So yung purpose po kasi nitong research po namin is makapag-conduct po ng market potential ng rabbit meat products po. Actually, ito po ay phase 2 na po ng project. Yung sa phase 1 po nila ay yung more on sa production system, plus consumer test po. Pero ito po, ang mga ini-interview na po namin, yung mga institutional buyers po, but including na rin yung mga restaurants, catering services, hotels po. So, interview na po kami din sa Baguio, tapos ngayon po, nag-start na po kami sa different areas po ng NCR po. Tapos refer din po kayo ni Sir Art po. Kasi po si Sir Art po ay aming pong project consultant po. Ayun. So, sa interview na to, at least 30 minutes naman po ito, and mag-consist po siya ng mga social demographics, tapos yung mga sa marketing situation po ng inyo pong business po. Ayun po. Tapos nakalagay din po dito na voluntary po yung participation sa research. So, in case po na gusto niyo pong mag-withdraw or may mga questions din po kayo na prefer niyo pong hindi sagutin, ayos lang naman din po, sir. Tapos, ayun po, hingi rin po kami ng consent na i-record po itong ah, interview po. Tapos po, Sure. sir, in terms po sa pag-share po ng mga data, so yung magiging results po ng study is i-share po sa ating funding agency, which is DA, through reports, pero ipapresent din sa mga conferences, ganyan po. Pero rest assured po na hindi naman po ilalagay po yung mga identity ng mga na interview po. Okay. And then also, ito po ay approved po ng aming Research Ethics Board po in UPLB last September 20. Tapos may nakalagay din po dito ng mga contact details po ng aming mga study leader and project leader in case po na may mga questions po tayo. Yun po. So, yun na naman po, sir. Bali, manghingi lang po sana kami ng kahit naman po sa ibang araw na po sa pag-screen na po kayo, no? Certificate of consent po. Bali, hindi po kami ng signed copy po from you po na agree po kayo doon sa mga diniscuss ko po, sir. Okay. Okay, yun lang naman po, sir. Start na po tayo sa... Ay, baka may questions po kayo, sir? So far, wala naman. Akan po. Sige po. Bali, tanong lang po ako, sir, sa social demographic profile po muna. Ilan taon na po kayo, sir? I'm 36. Okay po. Civil status po. Single. Okay lang po ba din, sir, mahingi po yung inyo pong phone number po in case po na may Ah, follow-up questions? 0916-624-4357. Okay. Okay po. Ano po yung highest educational attainment, sir? Ano yan? Educational undergrad, college College. undergrad. Okay. Oo. So, Yung sa monthly income, sir, yung sa range lang po. between, siguro, mga monthly, mga 70. Yung pang 1, 2, 3, 4, Okay siguro. po. Mga Okay. ganun. Regarding po sa supply po, sir, pala ano po pala, anong taon po kaya, sir, para nag-start po yung sa Rabbit Land po? I think for almost 3 years now, but currently I decided to register yung Rabbitland Corp this year, nung March. So, ayun. Tapos, um, ayun. So, ginawa ko siyang corporation now kasi I see the big potential for rabbit industry. Registered po ito sa TDI po ito, sir. Sa set, naka-section. Sir. Tapos yung, pero
2021 po yung pinaka-operational na po yung business po. As a backyard, yes, parang Mhm. small scale, gano'n. But then, ayun nga, nag-expand ako itong Okay. year. Bali po sir, itong Rabbit Land Corporation, more on ano po siya sir, sa processing and production po ba? For now, since bago pa lang siya as of now, kasi ang pinaka main focus, yung phase 1 ko is magparami ng breed. So hopefully this before year end, I have 100 breeder. In the next like 2026 onward, hopefully I can make 1,000 to, or more, 1,000 breeder or more. Pero currently po sir ay nagpa-process po kayo. Ngayon, hindi ako nagpa-process kasi si Sir Art ang nagpa-process ngayon. So we don't have a legality yet when it comes to yung mga certification like NMIS, yung mga ganun. So wala pa ako sa timeline kong ngayon. Hopefully by next year kung ma-approve ng city government. So meron naman akong place. I have 950 square meter in my area. So we can divide it into meat processing, cold storage, something like that. Sir, bali So, may slaughter area din po ba kayo? ano yun? Slaughter area po sir, meron din po ba Ngayon kayo? wala akong slaughtering area. So, meron akong slaughtering, but nagkakatay lang ako. Like, wala talaga. When it comes to legality, wala pa. So, kasi it's a new industry din. So, baka pagpunta ko dun sa like City Hall or any government agency, mahirapan sila ano yung mga protocols when it comes to slaughtering the rabbit, ano yung lot requirements. May Yung layout in your So kaya minsan ako na lang nagkakatay. So I have some DIY set up similar to Sir Art, parang ganun. By the way, sir, this is Ma'am Aisa po, Maria Narisa Herrera po. Siya po ay assistant professor din po in UPLB and one of our study leaders po. Sama lang po siya sa ating po interview po. Mm. Ayun po, sir. Bali, sir, yung sinusupply niyo po kay Sir Art ay more on live rabbits po, sir. Ano yun? Yung nagpapaprocess po kayo, tama po ba kay Sir Art po? As of now, kumukuha ako sa kanya. So hindi pa ako nagpa-process kasi kulang pa yung supply ko. So um, mostly ang order ko naman is puro frozen meat. So minsan ako nagkakatay or minsan kumukuha ako sa ibang mga supplier. Like for example, from Rizal, Cavite, Pampanga, Bulacan. So yung mga depende ko sino yung may supply. So ayun. Tama sir, pali ang focus ko po ngayon is for breeder. Pero nagpo-produce po kayo ng for rabbit meat Yes. po na sinusupply din po sa ibang Yes, so currently kasi 3 months naman ang 3 to 4 months bago ka makapagkatay ng rabbit. So ayun yung since hindi pa ganoon kalaki yung production ko, so maliit lang, like mahirap i-maintain sa isang restaurant. So when it comes to like PC, like yung feasibility study, para masupplyan mo ang isang store, you need at least 1,000 breeder. Based on my calculation. I'm not sure with other So ayun yung mga Nakapagtanong na rin po ba kayo sir kung ano po ba yung mga requirements po para po makapag-supply kayo sa mga institutional banks like restaurant. Okay. Honestly, si Robinson Supermarket, kinontak na ako kasi I had before I have previous expo sa Mega Mall. So ang isa sa mga requirements nila for sure ay NMIS. So sa NMIS, ang isa sa mga requirements niyan I think LTO. So yung licensing something. So most of the big like big corporation or mga supermarket is for sure they are requiring the certification
from the LTO and NMIS. Okay. So, pero pag mga like small restaurant, yung hindi naman ganun kalaki, like mga karinderya setup, I think hindi na nire-required yung mga certification. Currently kasi I have partner restaurant sa Maginhawa Ulo. So, meron ako doong freezer. So, meron ako doong mga stock, like mga frozen goods. And then, yung restaurant na yon, siguro 2 years na siguro. Siguro magto 2 years na o 3 years, hindi ko maalala eh, na sinusuplayan. Sir, Before yun po ba nag-start, yung ulo-ulo sa Maguinhawa ko? Ay, kailan pa? Kailan nag-start o kailan ko yung, sinuplayan? yung ulo-ulo sa Maguinhawa po ba, sir, yung tinutukoy niyo po? Ano yan? Nakita ko po Sorry? sa Facebook account niyo po kasi, sir, yung sa ulo-ulo sa Maguinhawa. Yun Mm. po ba yun, sir, yung Yes, sinusuplayan niyo, oo. sir? Correct, correct. Okay. Pero yung restaurant na yon, it's my customer, my client. So since I have some karatarian ko kasi siya. So may nagtayo ako doon ng isang frozen freezer tapos put some signage para ma-promote yung rabbit meat. Tapos currently ang niluluto lang nila is adobo. So ayun lang yung niluluto nila. Ano, sir, yung particular na products po yung sinusupply niyo po sa kanila? Like, cut-ups po ba yun, sir? We have siomai, we have sausage, Hungarian and smoke, tocino, tapa, sisig, and Shanghai, and what else? I'm not sure ano pa. So far yung mga kayang kainin na ng tao. Sino po, sir, ang nagpa-process po nito? Sino, sir, Art Sir po? Art, Sir Okay Art. po. Tapos So, po yung sa tawag nito, yung packaging, ganyan, sila na din po ba yun? Or, yung packaging, since member din ako ng cooperative kila Sir Art, so ang kinukuha ko lang sa kanila is supply talaga. So ako yung nagpa-packaging. So I so, have my kayo po own ng packaging process na, which is my branding. ah, So ayun. Tapos yung siomai naman is from different supplier. So si Siomai House, siya yung gumagawa nun. So okay po. ayun. Tapos Mm. yung karne po ng rabbit is binibigay niyo po sa kanila. Tapos Yes, sila po correct, correct. magpa-process, then ibibigay ko po Correct, for the correct, packaging. Okay correct. po. So Bale, sir, yung supplier niyo po ng rabbit po, kay Sir Art po yung mga basic po. Tama po ba? Or may iba yung pa po mga, kayo? yung mga supply ng rabbit sa kanya talaga, pag yung mga process, hindi ko pa na-try magdala ng meat doon, tapos i-process, hindi ko pa siya na-try. Okay So, po. hopefully, meron din kasi akong ibang partner na nagpa-process, like sa Santa Maria, Bulacan. So, which is mas malapit sa area ko. So, ayun. Okay. Bali, sir, clarify ko lang po ulit. Yung kay Sir Art po, yung rabbit meat, tapos yung process, sa kanila po galing. Tapos binibili niyo po para sa inyong packaging po. Tama po ba? Yung mga rabbit meat na pinoproduce nila, na pinaprocess nila sa kanila galing. Mm-hmm. Ayun yun. Tapos, pag kailangan ko ng supply ng mga frozen goods, sa kanila na ako kukuha. Okay po. Okay. Bali, sir, gaano po kayo kadalas po bumibili na Sir Art? Or nagpa-process po ng products? Depende kasi ngayon honestly, yung huli kong order sa kanila, meron akong debone lang parang 2 weeks, 3 weeks ago. So that was around, I'm not sure if 5 to 10 kilos, I'm not sure. Tapos, meron din ako mga ibang supplier from other provinces, from other region.
But then, yung pinaka masasabi ko na consistent na kuha ko sa kanila is wala pa talaga. So ang huling kuha ko sa kanila, kumuha ko ng as in maramihan, like siguro more or let's say around 30 to 50 kilogram of processed meat, something. Tapos ayun yung in-stock ko doon sa Maginhawa. And then for the data, um, yung store sa Maginhawa ay bumibenta siya ng 3,000 pesos 1 month in based doon sa estimated ano ko ba. And then for ano lang yun sa frozen for for the processed meat. But for the frozen para din you have the data around 50 kilogram. 50 to 60 kilogram per month yung mga isang buong meat, mga ganun. So nag-start siya ng 10 kilo per month. It was started 10 kilo per month yung sinusupply ko. And then later on ginawa ko 15, ginawa ko 20, ginawa ko 25, hanggang naging 30. Okay po. Pero yung pagsusupply niyo po sa yung doon po sa restaurant po na yun, gaano po dalas po? Okay. Every month, at least 2 times, 2 beses, every 2 weeks. That's around 20 to 25 kilogram. So, depende. Per If I month po. if I can say 30, depende sa harvest. Okay, sir. Balik sir, yung ano niyo po, kukuha niyo po kay na Sir Art, pagka naubusan lang po ng supply dun sa Maginhawa. pinagde-deliveran niyo. Yes, correct. But in the future kasi I have like I said, mayroon akong ibang partner na nagpa-process. So we have currently may nagkaroon kami ng agreement na yung produce ko dadalhin ko sa kanila tapos sila na magpa-process. So ngayon kasi meron akong pinagawa sa kanila is nuggets, tocino, tapa, longganisa. So under ano pa yung isa yung R&D, yung hamon. So hopefully ma-develop yung hamon. Sir, next question po is, ano po yung mga purchasing criteria pag-choose niyo po ng mga meat na inyo pong ginagamit? Like yung product form, yung price po ba, breed, quality, or yung origin po ng meat? Sorry pakiulit. Na-miss na anong nag Okay po. Ano po yung mga purchasing criteria po na kino-consider niyo po or nire-record niyo po for the meat? Yung una po yung product form, price, breed, quality, or yung origin po ng meat. Ano yung nire-required ko na criteria Pag bumibili po for kayo ng mga rabbit meats po. bibili ako ng rabbit meat? Of course, ang tinitingnan ko dyan is yung integrity ng breeder. So, I think wala dyan sa choices mo. Okay. So, you need to consider yung integrity ng farm. From there, that's why like 3 days ago, I went to Batangas just to see, just in case maubusan ako ng supply, ganyan. So, may mga farmer na malalaki kasi na hindi maingay sa social media. So, ayaw nilang magpa-social media. So, ayun yung mga kinokontak ko. So, ayun yung isa sa mga kinoconsider ko, yung um, integrity ng yung farmer. Also, of course, yung quality, yung live weight. And then, once you have those quality, yung category na yun, tsaka yung health, of course, yung health concern ng rabbit bago siya katayin. So, tsaka ano yung mga pinapakain nila. Like, ano yung mga vaccine na ginagamit nila. Yun. Sir, bakit daw po kaya ayaw nilang Sorry, nawala ka. Sir? Ayan, ulit. Yung sinabi niyo po kanina regarding po sa social media, bali hindi sila gumagamit ng social media po for marketing. Okay. Some of the like
like mga big player, especially yung mga milyonaryo, yung mga bilyonaryo. Hindi naman sila masyadong showy sa social media. Tsaka um, mas maganda sa kanila yung parang, for example, sabi nung isang kausap ko, kunin mo na lang mayroon kasi yung tinatawag na value chain sa industry. So, you as a corporation or a farmer, you should know what kind of chain yung gusto mong pasukin. Una, magpo-produce ka lang, nandun ka sa pag-produce ng mga uh, live rabbit. Pangalawa, pag nag-produce yun, ikaw lang ba ay isang slaughtering? So, ayun lang focus mo, magkatay ka lang na magkatay. Pangatlo, yung nagpa-process, which is sila Sir Art. So, basta marami siyang kino-consider, pero ayun nga siya, kaya bakit hindi siya nag-social media? I don't know the reason, maybe because ganun lang siya talaga. So gusto niya lang parang bulk wholesale ganun. So hindi niya target yung mga backyard farmer, mga ganun. So siguro ayan, mga ganun. So, malakihan po pala siguro yung farms po na ito. Kaya Mm. siguro, Mm. bale sir, i-clarify ko lang po ulit, yung product form na ino-offer niyo po ng products is more on sa process na po, tsaka yung mga fresh at choice cuts po ba? Or yung mga Um, carcasses po na ito ay buo? Merong buo, may mga buo na frozen tapos yung mga process. Also, like cages, yung mga gustong mag-start. And sometimes, I'm trying to do seminar, hopefully, mag-click. So, ayun yung mga services na in-offer ko, yung product and services. Consultations, mga ganun. Bale sir, hindi po kayo nag-offer ng mga choice cuts po? Ng mga Choice cuts choice cut, po. like yung mga adobo, ganun. Like yung mga legs lang, or Um, Hopefully, well, I will try. Siguro subukan ko etong papasok na December. Like yung mga pang inasal, mga ganon. So I will try it. So okay. meron na kasi currently may nag-inquire na din sa akin ng mga athlete. So gusto nila yung parang ano lang, yung parang sa chicken, yung ang tawag doon, yung healthy part ng chicken. So may mga ganon. So hopefully may magawa akong ganon in the future. Sir, bali pa-specific, okay na po ba i-specify po ninyo yung mga naging customers po ninyo ngayon? Like, yung isa po, Okay. yung restaurant na po ba sa Maginhawa? Okay. Ano pa po So kaya? Sir? So, una, ang isa sa mga customer, una syempre yung mga individuals, yung mga gustong mag-try. So, ayun yung mga paisa-isa, yung mga gustong mag-try. Second, yung restaurant, ay nga yung sa Maginhawa. Third is sa education, yung mga student na may mga thesis, especially yung mga animal science na course. So currently honestly, meron akong customer na pupunta dito from Kalinga, Apayao. So, I don't know, ang layo nun, di ba? So, Oh, bakit sa akin pa pumunta? So, ang mhm. dami lang madadaanan sa area. Sa akin pumunta, hindi ko alam bakit. Siguro, nakita niya. Kasi syempre, mahalaga kasi if you are building yung customer satisfaction, ang unang kino-consider ko din is yung integrity nga ng company. So since kaya ako nag-start din mag-corporation para at least corporation to. So bihira pa kasi ngayon yung may corporation. So siguro may mga DTI or hindi pa register, mga ganun and cooperative. So mostly ganun naman. So isa siguro yun sa mga na-consider ng customer na yun. And also ayun yung mga student, hopefully in the future yung mga hospital, so masupplyan natin if
they don't need the NMIS from our part. So I think ang isa sa mga may license for NMIS is Davao. I'm not sure kung anong group sila, but for sure meron doon sa Davao. Kasi mas ano sila doon mas mabilis doon yung yung approval when it comes to LGU. So you can check also yung Davao group. So they have a slaughtering house there. So ayun yung isa. As in talagang siguro I think yung mga malaki. So ayun. So hopefully ayun. But then ayun nga, hopefully I can create yung yung slaughtering and processing in the future. Okay. Bali sir, sa mga individuals po, ano po yung usually na in-order po nila sa inyo? Process po ba or yung Iba-iba, may process at also may meat. So ayun. So depende sa customer din. tapos ito po sir ay through social media lang din po ba kayo near reach po or Yes, through social media and also may mga ano din, may mga common friends, yun, tapos yung pumupunta. Kasi mag-open pa lang ako ng tindahan this November. So baka hopefully I don't have a data yet sa store, dito sa store ko. diyan din po to sir sa Bulacan po? So Notre Del Monte. Bali sir, ano po yung most fast moving product po yun? Moving product, of course, yung buong rabbit, yung meat. Based sa current status ngayon ng ng supply. So yung buong meat kasi ayun yung mas marami kong nabebenta din. Whole carcass po na slaughter na po ito sir? Carcass, yes, carcass and debone. Also, I think yung sausage, medyo naubusan ako dun sa Maginhawa. So, Bali sir, ano po pala yung nag-motivate po sa inyo na mag-tinda or mag-focus po sa rabbit meat po bilang product po niyo? of course, unang-una, food security. So, if you see how big the industry ng food sector, tapos may mga nababalitaan ka na merong ASF, may mga sakit yung chicken. So, what are the things na dapat ipalit just in case may mangyaring, lack of supply? Syempre yun, yung during pandemic, pumila ako ng napakatagal na pila. Tapos pagdating ko dun sa meat section, naninilaw na yung mga chicken. So wala akong choice kundi bumili. So ayun isa sa mga nag-motivate sa kasi sa NCR itself, hindi ko alam kung may malaking farm dito na nag-produce ng meat. Mostly, ang producer ng meat natin is nasa northern and southern part ng Pilipinas. Sabi sa Mindanao and Visayas, di ba? So, ayun. Ayun yung sa mga nag-motivate, of course, sa food security. So, tsaka yung when you see how big the industry ng pharmaceutical, pag i-compare mo kasi yung tao na 10 years kumakain siya ng pork, chicken, beef, and then compared doon sa kumakain ng healthy, healthy na mas mataas yung protein. Yung industry ng pharmaceutical is when it comes to economy, bababa yung allotted budget for the pharmaceutical industry. Which meaning mas mababawasan yung taong magkakasakit ng cancer, magkakaroon ng high blood compared doon sa mga kumakain ng meat. So, ayun. Especially right now, yung mga ibang natin, hindi mo alam kung ano yung mga vaccine na nilalagay. So, lately may nakausap ako, sabi niya, taga-province, sabi niya. Nung pagpunta niya daw dito, kumakain siya ng chicken, biglang nangangati yung niya, yung mga skin niya. But then, nung kumakain siya ng chicken sa province, yung mga native, hindi naman. So, see the difference? So, it's a simple analogy lang. So, tapos, currently I have, like this week lang, may tumawag sa akin, yung dog niya naman. Kasi ang isang kalaban pala ng
ng rabbit, ay what I mean, ang isang customer ng rabbit meat or industry na pwedeng masupplyan is hindi lang mga tao, even the pet industry. So, yung iba, pinapakain nila yung mga debone sa mga aso nila. So, may mga ganun. Tapos may iba, pinaprocess din nila. So, on my part, yung ulo ng rabbit, pinapakain ko sa aso. As in pure na ulo, hindi nababalatan. So, ganun siya. Fresh po, sir, So, or na-boil na? hindi, ano na, tinanggal ko lang yung ulo, tapos pinakain ko sa aso. Ganun lang. So, Ah, hindi siya boiled, fresh. opo. Yeah. Okay. Diba? So, di ba May nakakatakot ka ba? may kalaman na rin. So, big dog, mga big dog kasi yung alaga ko. Like mga German, BF. Okay po. Pero yun, like yung mga small dog, like yung mga pug, yung mga ibang breed, American Bully. So, may mga nagpapakain na din actually. In fact, may umorder sa akin ng 10 kilos of, ito lang kahapon, 10 kilo na yung debone. Sabi ko, saan mo ba gamitin? Papakain niya lang daw sa aso niya. So, At least yung pwede pa lang maging consumer yung mga yes. sabo. O yung mga pet lover. So, kasi, ayun nga yung sabi niya, may allergy daw yung aso niya sa chicken, beef, and pork. So, that's why, parang first time ko lang narinig to, sabi ko. Tapos, meron siyang isang customer, meron siyang isang kinukuunan na nangati daw yung ano niya, yung aso niya. Tapos nagkaroon ng skin, bumalik yung sakit. And then na-figure out niya na yung dinideliver sa kanya is may halo pala na chicken. So, kaya ko nalaman yun dahil nakausap ko siya mismo. Tapos ayun, umorder sa akin. Pero ako, dahil wala akong supply, so I need to get from the other supplier. So, ganun siya. So, ayun. Hindi pala yun. May aso din po Mhm. kasi ako sir, kaya hindi ko sa ano. Actually, mas healthy siya. Try mo. I-try mo lang sa chicken, yung pinakamalambot na part. Try mo lang ipakain. Mas magugustuhan nila. Tsaka, ang health benefits pag kumakain ng raw is yung tae nila hindi, tsaka yung bunganga nila hindi mabaho. Compared to the mga processed na dog food. Opo. So, it's proven yan kasi sinubukan ko na eh. So, Opo. yun. Sige po sir, matry nga ako. Kasi puro Hmm. gulay-gulay na nga lang yan. Pwede naman gulay. Haluan mo ng gulay, gano'n. Natasawa na sir. Kaya kailangan na Sama ibang na. variety na. Pakainin mo ng chicken. Yun po sir, allergic din sa chicken. Kaya Yun, di kailangan ba? ng Oh. ibang yung Nako, mahal ang rabbit meat, magastos mag-alaga ng baka po aso. meron din. Kasi po dito, yung sa project po namin, bali nag-ano din po kasi sir, nag-optimize po ng mga rabbit meat products. So may mga Nice. rabbit dito, baka pe. Ayun. Actually, if may nagpa-process nga ng ano yung parang dinadry na rabbit, ay yung, Mga treats. ano yan, sorry? Yung treats po ba? Yung mga ganun. Yung tenga ng rabbit, dinadry din nila, it's ginagawang pang treat sa dog. So, merong naganap sa akin, do you have like tenga 200 kilogram of tenga from Pangasinan to Sabi ko wala akong ganyan, hindi ako nag-iipon ng tenga kasi kung tutuusin, ano yan when it comes to OPEX, ang laki ng cost mo. Mag-freezer ka pa, tapos hindi naman ganun karami yung nakakatay mo everyday. Di ba? So unless nagkakatay ka ng 500 to 1,000 a day, di ba? Na heads. Ganun. So yun. Another pwedeng option pa pala po siya. Mm. Ito naman sir, ano po naman yung common feedback na nare-receive niyo po from customers about po sa mga rabbit products? Una, syempre, nasasarapan sila. Talaga, parang chicken lang, ganun. So, ayun yung mostly. Pero may mga iba naman din na, ano, sure ka, rabbit to? So, pero when it comes to awareness of eating rabbit meat,
hindi na masyado, ay, iyo, yung gano'n, yung nag-iiw yung mga tao, hindi na gano'n. Like, nandun na yung pagka, ano nila, ano kayong lasa niyan, di ba? Na-curious na sila. Curious. Oo. Compare doon dati, iyo, di ba? Kasi nga sanay tayo, ang rabbit is for Okay. pet siya. Ah, bali sir, magkano po yung bentahan po ngayon ng rabbit po sa inyo? Or Ang rabbit meat? ang kuha ko sa mga farmer is 350 per kilogram. Pero pag binibenta ko siya, it's around 450. Pero depende yan sa mga lugar. Like some people, like Cavite, I think it's around 550 yung nag-inquire ako before doon sa isang malaking farm doon. So, nag-release siya ng 550 per kilogram. Ito po sir ay carcass na po? Carcass Or to. ah, sa inyo naman po sir, yung bentahan niyo po ng mga ah, process na po? Magkano po sir? Tsaka yung Sa kapag yung process, weight po nila. gusto mo ba ng actual data? Opo sir, like yung kunwari kung per pack ay 250 grams, magkano po ang Sige. Usually, ang pinaka-safe is one piece, one gram is 1 piso. Parang ganun. So let's say 200 gram, 200 pesos. 250 at 255. Pero depende pa rin doon sa, uh, like I said, depende pa rin sa mga nagpa-process. So may kanya-kanya silang pricing. Kasi sa ngayon, wala pa tayong standard ng pricing sa rabbit industry. So, kaya depende yon sa ano sa mga. sir, pwede bang paulit po pala nung kung ano-ano po yung types of mga rabbit, processed rabbit meat po na binibenta niyo po? Okay, sige. I'll check my ano. I'll check para sure. Check ko yung ano, yung mga yung email ko para sa recording din. Saan na ba to? Inventory. So we have siomai, Hungarian, smoked sausage, sisig, tocino, tapa, ham, Shanghai. Okay. Tapos lahat po ito, sir, ay ina-offer niyo din po dun sa ulo-ulo sa Maginhawa Maginawa. po. Sir, Yes. paano po pala yung nangyari po doon? Kayo po yung nag-reach out sa kanila or sila din po yung naghanap po ng supply po? Ako yung nag-reach out sa kanila since we are in the same organization. So sabi ko, try niyo po ito, gano'n. So hanggang, ayun, nag-click siya. So ayun. Sir, tapos, meron po bang or mga season pagdating po doon sa pagbebenta ng rabbit meat? Like, season na po ba kayong na-observe or sa mga ganitong occasion, madalas mas marami yung hinihingi na supply? Mostly, last year, I think last 2 years, 2 years ago, nag-try ako mag-lechon and so far, I tried mga 20 heads in just 1 day. So more or less mga ganun. 15 to 20 heads. That's ano during New Year season. Ano po ang mga New Year, Christmas po, dahil nagpipik season po ang rabbit? Sa ngayon kasi, hindi pa talaga ako nagbubukas ng tindahan, so I don't have a data. But I think based on my um, dito sa Bulacan, siguro more or less baka makakabenta ka ng one or two or maximum siguro na 5 na mga product. 1 to 5, let's say, pinaka-safe per day. So, ganun.
Paano sa ano po yung mga marketing strategies po ninyo kung nag-offer po kayo ng rabbit meat fries? Marketing strategy ko, may look. Hindi, hindi, joke lang. Hindi, ano. Of course, yung relationship with your customer. So ayun yung isa sa napakalaga. You always build yung uh, ano yung value na pwede mong maibigay doon sa customer mo. I think that is the one key sa pagmamarket ng kasi once you build of course, yung integrity mo, yun ang gusto sinasabi, yung integrity. Hindi na yan magtatanong yung mga tao sa'yo, anong klaseng product ba yan? Mahal ba yan? Whatsoever. They will never ask you if you have a good reputation and integrity with people around you. And lastly pala, I I was in I will be promoting rabbit industry in the global market tomorrow. So this is 70 countries, 250,000 na mga business owner in global sector. So these are different industries. So ang kwento nun kasi nung nasa Mega Mall ako, may lumapit sa akin na Chinese. So yung Chinese na yun, hindi ko alam parang ano pala siya na sa ibang industry ng business. So may free taste ako, sinubukan niya, tapos nagustuhan niya. Tapos ayun, umorder siya. Tapos ayun, ngayon lang ako nagkaroon ng time to join with them. So this is through Zoom, via Zoom. So hopefully, ayun, mas makilala na yung rabbit meat, not just only here in the Philippines, of course. Ayun. Conference po ito, sir? It's like para siyang business gathering. So para kang ano lang talaga siya. Parang conference setup siguro. Okay. So, Ah, Sir, bali, ano naman po yung mga observations po ninyo na common obstacles or issue po in marketing rabbit? okay. I think yung mga nakita ko siguro na hindi okay sa pagmamarket ng rabbit is meron kasi mga syndicate din dito sa industry. Is it okay to share it? Like I will never mention na lang. Para lang aware ka din. So, for example, ako, um, nagbebenta ako ng mga live weight, like 2 kilos na yon. So, sila na magkakatay. So, ang sabi nila, kakatayin nila. Pero, pagdating doon sa ano nila, sa customer nila, hindi pala nila kakatayin. Ibebenta nila ng mas mataas, like times 10 of the price. So, Oh, that is one kaya maraming mga nawala sa industry kasi yung mga ibang tao nakafocus doon sa breeders market, which is sabi nila people may bibili na 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000. oh my God. Ang price ng isang rabbit ay umaabot ng 250,000 for. So Breeder para na you have ano po that yun. like breeder. So Mhm. sa ngayon, ang pinaka mahal na ngayon is like yung mga ibang breed, like yung mga Trans-Siberian Giant. Pag hindi ka kasama sa group nila, it's around 60,000 to 6,000 pesos. That's that range. Pero like I said, we as a rabbit meat producer, ayun yung binabasag namin na industry. So meaning, hindi mo naman kailangan magbenta ng mataas. Siguro, baka mga 3,000 to 5,000 yung mga breeders, okay na. Pero yung mga more than na like 10,000 to 50,000, pwede siguro if galing ibang bansa yung rabbit. Kasi syempre, yung logistic cost and other documents na binabayaran nila. So, pero syempre, hindi magiging sustainable yung industry pag ayun yung focus mo. So ang isang key talaga is kailangan mo kumain ng rabbit.
So how many population ng Pilipinas? It's around I think 190 million or plus. Do you have idea? Masyado. So let's say 1% lang yung kumain ng sa buong Pilipinas. That's around sabihin mo ng 1M to 2M. So, 'di ba ang laking industry. So meaning if talagang lumaki na yung industry sa rabbit industry, ano siya it's a billion-dollar asset talaga. So hindi siya yung basta-basta na lang na alam mo yun na parang iba kasi 'di ba nag-aalaga lang, parang wala silang vision for the industry. They just want money. But of course, me personally, my focus is to feed the Philippines. If marami na supply sa Pilipinas, that is the time you will go to export. Like in Southeast Asia, yan mga ganun. So, ayun. Okay. Sir, bali ano naman po yung mga recommendation niyo po para ma-counter yung mga ganung challenges? Okay, ano yung mga recommendation para ako ang ginawa ko, binili ko yung mga nagbebenta ng mahal na rabbit, binili ko, kinatay ko lahat. So magkano yan? Bebenta niya 6,000. Biling ko per kilo, 180 per kilo, 150 to 180. So katayin ko. Ayun yung isa. So kailangan mong kumain ng rabbit. So ayun yung isa sa mga recommendation ko. Also, hindi mo kasi mapipigilan yung ibang mindset ng tao eh. So ang the best talaga dyan is to build a relationship with them. Tapos i-ano mo sila, i-educate mo sila. You need to educate them na hindi magiging sustainable yung ganyang industry. So ayun yung konnichiwa. I have meeting. Okay, wait lang. Ayun. And then I think konnichiwa. Wait lang, may bisita lang. Ayan, okay, sige. Ayan, I think ayun yung isa sa mga challenges na ay mga ways how you gonna maintain or I don't know like ayusin yung ganong industry is you need to educate them with proper approach. Wag sa social media like teach puntahan mo sila, educate mo sila, okay, tapos bili ka ng product nila, di ba? Okay, I will buy to your product pero ito, parang ginawa ko sa Batangas, meron siyang 6,000 pesos isang rabbit, di ba? So, ang sabi ko sa kanya, hindi ako bibili ng ganyan kasi ang focus ko lang is meat. So, I'd rather buy ng live rabbit. Sige, bili ako right now. So, nakabili ako sa kanya from 6,000 to 1,000 pesos, from 3,000 to 600 pesos. These are like yung range yung breeders niya, yung 4 months is 1,000, yung 2 to 3 months, it's 600 pesos. So, see, like, it's the way how you communicate with other producer ng rabbit meat or ng mga farmers, di ba? So, ayun yung isang way. You need to talk to them in a proper way. So, huwag mo silang, mahal naman yung rabbit mo, buwayin. Because they have different reason bakit ganun yung benta nila. Kasi syempre, nag-invest sila ng million of pesos, di ba? So, hindi pa nila nababawi. So, may mga ganung reason. Ayan. Kasi last question na rin po, ano po yung mare-recommend po niyo para ma-improve yung marketability and yung acceptance po ng mga tao sa rabbit meat products? Okay, ano yung may improve para matanggap yung pagkain ng rabbit? Unang-una, awareness. Of course, you need to promote how one of the healthiest meat in the world, of course, rabbit. So ayun yung siguro we need more connection with from farmer to LGU with the government. So I think from there, of course, with the TTI for the pricing standardization of the rabbit, and also the supply. So and lastly siguro yung program
ng Department of Agriculture. Hopefully, they will have like a nationwide campaign for this. So we are willing to help since I'm in the film industry din. So ayun yung isa sa mga tingin ko na kailangang ma-improve. It's hindi magiging ano siya hindi magiging hindi magiging successful yung industry pag ikaw lang yung gumagawa. So you need like when it comes to government, may tinatawag sila na PPP. It's a private partnership program. So I think we need those kind of strategy. And of course, yung win-win situation, di ba? Yung both parties, from the government sector, to the business owner and the consumer. So kailangan natin i-educate. Of course, malaking tulong yung entertainment industry. So yung mga ads, social media, something like that. It's a big help. Of course, if we have advocate like mga celebrities, di ba? Like mga influencer, yung mga ganun. I think ito yung mga ways how you gonna um, um, help the industry. Thank you po, sir. Baka po may questions din po kayo. May question ako? Kayo rin po, sir. Baka po may question rin po kayo. May question ako actually kasi na-meet ko yung professor ng UPLB, hindi ko siya naabutan nung nag-talk siya sa Mega Mall, yung nagpa-process nung feeds. Gusto ko sana siyang makausap. So baka you have connection with I forgot the name eh. Basta meron Nagpa-process dong po ng feeds? Nagpa-process po ng feeds, sir? Ng feeds rabbit? gamit yung bao. So baka you have some connection with them. Also, I am on my part, the Rabbit Land Corporation are willing to have a partnership with UPLB as well if you want like, a case study or anything na pwede kong i-support. So, I'm willing to help. So, let me know kung ano yung pwede kong ma-support. Basta wag lang cash. Joke lang. We are willing naman, of course, basta makakatulong sa food security ng bansa. So, I'm here. And also, pag kailangan mo ng like ng speaker or, something like that. So, you can contact me as well. So, Thank you po, sir. Very passionate po. Thank you po. Sige po, sir, yung doon po sa sinabi niyo sa process review, tanong ko din po yung mga nandito po na mga professors po sa institute. Baka po kilala po nila ito. Tapos ano ka po sa inyo. Sige. Kasi before, we have fertilizer from Japan. So, nagpa-test kami sa UPLB before. So, if you need also, we have when it comes to fertilizer industry, we are currently developing yung vermiculture. So we have that kasi yung tayo ng rabbit, pwede mo yung ilagay doon yung African worm and then ipaprocess maging vermicast. Also yung urine, meron siyang tinatawag na nitrogen and then yung tayo ng rabbit meron siyang NPK. Then currently we have a supply no great calcium. So sa industry, meron tinatawag na yung mga fertilizer, yung mga chemical. Bago ka magtanim bago ka magtanim o magsaboy ng mga buto, kailangan mo ng at least yung lupa mo is ma-less yung acidity. So we have that kind of product from Japan also. If you need that, let me know. So we have a great calcium. So bago ka magtanim, isasabay mo ito sa saboy para yung mawala yung acidity. Kasi ang ginagamit ngayon sa Pilipinas is yung mga chemical. So, ayun. Kaya tumataas yung ratio ng mga bata na may high blood, it's big pag-iisipin mo. So, ganun siya ka-big. Ayun lang. Thank you po, sir. Noted po yung mga. Ma'am, may question po ba kayo? Wala na naman na. Si Ma'am Aiza. Okay po. Sir, bali mag-request na lang po kami ng for photo op po. Magpipicture lang po tayo. Okay, For sure. the presentation. Hi, sir. I'm Liza Vera po. Ay, thank you, ma'am. I was insensitive. So I was
I was able to try but I was in transit so hindi ko po hindi pa ako makasalita. Asin ko lang yung hanger ko yan ha. Wait lang, nandito na po ako. Sige. Kaya sobrang thank you ha and thank you for your passion and the things you do for the alternative source of protein which is much healthier. Ayun. So, smile. 1, 2, 3. Wait lang. Okay, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Smile. Alright. So, thank you so much, Sir Ariel, for Thank your you so time. much. Okay, Thank you so without much, ma'am. further Keep in touch. Hopefully, I can visit your place soon. Ay, sige po. Inform Thank niyo you. po kami, sir. Bye-bye. Okay, thank you po. Okay. Okay.